ito yung sunod, mga kababayan. Ano yan, Kent? Dito tayo mga kababayan sa BIR box. Ano ba yung BIR box, Kent, na sinasabi mo? Ganito po kasi mga kababayan. Kung naalala ninyo, yung BIR box, no? Yan po yung nilalagyan, yung box sa Congress na kulay green na nilagyan ng tax records ni Sara at ni Manscarpio. Mga kababayan, gustong pabuksan ni Jinky Luistro at ng mga House Prosecutor Panel itong box na to, mga kababayan. Ngunit, mga kababayan, ay hindi po pumayag ang kampo ni Sara. So, ang inisip ngayon ng taong bayan, may tinatago ba? Kasi ang box na yon, mga kababayan, ito po yung box ha, pakita ko sa inyo. Ano ba yung box na sinasabi mo, Kent? Ito po, BIR box. Ito ha, sa mga hindi nakakaalam, so BIR box, no? Ito po mga kababayan, yung BIR box ng Congress. Ayan ha. BIR box ng Congress, mga kababayan, wait lang. Ay gusto pong buksan yan, mga kababayan, ng grupo ni Jinky Luistro sa Congress. Ngunit, ayaw pumayag ng kampo ni Sara. Ito po yun mga kababayan, yan po yung BIR box. Ayan po. So, yung BIR box na yan, gustong pabuksan. Ngunit nakipagdebate po ang kampo ni Sara na bakit daw buksan? Ang sabi ng kampo ni Jinky Luistro, parte ng ebidensya yan. Bakit ayaw niyong pabuksan? May tinatago ba kayo? So ngayon mga kababayan, hindi po nawawala ang haka-haka ng ating mga kababayang Pilipino na nagbabayad ba talaga si Sara at si Manscarpio ng tax? Kasi bakit ayaw pa buksan? Ganito lang yan Ganito lang yan mga kababayan. Simple lang naman yan Kung wala kang tinatago, ipakalkal mo. Kung meron kang tinatago, harangin mo. 'Di ba? Kasi mga kababayan, tax po yan. Tax. BIR tax record ng mag-asawang Manscarpio at Sara Duterte. Ngayon, syempre, kailangang makita ng taong bayan yan kung bayad ba sila ng tax o hindi. Bakit ayaw pabuksan? Takot ba sila? Eto, mga kababayan. Sa ibang balita, tinutulan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng mga tax records ng bise. Kaya ang tanong ng prosekusyon, ano bang ikinatatakot ng kampo ni VP Sara sa BIR box? Nasa frontline ng balitang yan si Maan Enriquez. Hindi po magsisinungaling ang dokumento. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Tinatapagitan nila itong box kasi nga mukhang hindi lang ito smoking gun. Mukhang arsenal na ito ng armory. Sir Jun Morales, sila po. Taong bayan. Yan na ang banat ng House Prosecution Panel sa pagtutol ng defense team ni Vice President Sara Duterte na markahan ang BIR box bilang ebidensya sa paglilitis sa bise. Nauna nang hiniling ng prosekusyon na buksan na sa pre-trial conference ang kahon para mamarkahan ang mga laman nito bilang ebidensya. Pero tinutulan yan ng defense team. Laman ng sinasabing BIR box ang mga tax record na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manscarpio. Ayon sa prosekusyon, very unusual o kahina-hinala ang pagtutol ng defense team. Wala rin daw silang karapatan na tumutol dahil ebidensya ito ng prosekusyon. Nagtataka rin sila bakit pinipigilan ng pagmamarka o pagbubukas ng box gayong nakalista rin sa ebidensya ng defense ang laman ng box. So, this is material because we will have to take this together with their SALNs to see if the declared income matches the the assets, liabilities, and net worth indicated in the SALN. Iba pa ho to dun sa usapin na in fact yung what the
wealth that they've actually accumulated is way more than what's disclosed in the SAL. Actually, mga kababayan, ako mong buisit ako minsan, no, yung mga pipilitin mong i-English tapos ang hirap mong sabihin. Itagalog na lang kasi. Ganito yan. Kung halimbawa po, sabi ni attorney ito nagsabi, kung halimbawa po ang kanyang total ng sinasahod, kinikita niya ay nag-match doon sa SALN, walang problema sa BIR box. Pero kung ang kinikita niya ay hindi nag-match sa SALN, ibig sabihin may conflict sa BIR box dun sa loob. Ganun ka-simple, bakit i-Englishin pa kasi? Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo na ang laman ng BIR box na naka-sealed ay walang depekto? Tugma kaya sa SALN ni Sara at sa sinasahod niya? 'Di ba? Kasi bakit mga kababayan, kung tugma talaga ang laman ng BIR box sa sinasahod at sa SALN ni Sara, bakit sila natatakot buksan? Pero ako mga kababayan, naniniwala ako hindi talaga tugma. Naniniwala ako mga kababayan na hindi talaga tugma. Una, nakita nyo naman doon sa nilabas ng AMLAC. Year 2019 hanggang 2024, wala daw pera si Sara. Pero sa AMLAC, year 2019 hanggang 2024, milyon-milyon ang pumasok. Pero sa SALN ni Sara, wala daw siyang pera. So ibig sabihin, hindi talaga tugma ang laman ng BIR box. Doon pa lang sa AMLAC, merong pumasok 78 million, 50 million, 40 million, 7 million, 15 million, 10 million, 3 million from 2019 to 2024. Pero sa SALN ni Sara, wala. Blanco yung 2019 hanggang 2024. So, dito sa BIR niya, ibig sabihin, hindi siya bayad. Bakit? Kasi yung 2019-2024, wala sa SALN niya. So, ibig sabihin, yung 2019 at 2024, wala din yun sa BIR. Diba? Kaya, paputol ko isang daliri ko kung magtugma yung SALN ni Sara doon sa BIR box. Paputol ko daliri ko, mga kababayan, kung magtugma ang BIR ni Sara sa tax record sa SALN niya. Doon sa SALN niya, 2019 hanggang 2024, blanco. Tapos doon sa BIR, imposible naman na bayad siya doon. Ito para malaman niyo ano ba yung pinagsasabi mo, Sir Kent, na BIR, tugma SALN. Ito, pakita natin Ito. Sara, SALN, 2019 to 2024, blanco. Makikita naman natin to mga kababayan. Ito yung basihan natin. So guys, nandito pa rin po tayo sa House of pinagpipilitan ng mga empleyado ng gobyerno na makapagsulit ng tamang SALN alinsunod sa itinatakda ng batas. Partikular ng ombudsman, pero malalaman mo na yung ikalawa sa may pinakamataas na posisyon at tungkulin sa ating pamahalaan ay hindi at may mga discrepancies. Di ba yung nag-react? Nasa batas yan. Pangalawa, sa pinakamataas na makapangyarihan sa ating bansa, maraming discrepancy. Ito Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Pakinggan nyo representatives at napag-alaman po natin na walang diniklarang bank accounts itong si Sara Duterte mula 2019 hanggang 2024, no? Wala rin daw po siyang cash on hand, di ba? Daig pa natin siya, di ba? Tayong mga nagtatrabaho, paano kaya pinapadala kay Sara Duterte yung mga sahod niya, di ba? Ako, guys, meron akong BPI, may credit card pa ako ng BPI, tapos meron
pa akong BDO. Diyan pumapasok yung kinikita sa social media at meron pang Metrobank, no? Yung Metrobank is payroll po sa trabaho natin. No, kaya ang problema dito kay Sara Duterte ay hindi ka panipaniwala itong mga dineklara niya sa salin niya, no? Yan pa lang po ay malamang dapat na niyang ikatanggal sa pagiging vice presidente, no? Kaya guys, no, share niyo po ito sa mga DDA. Kita nyo ha. Ito ha, mga kababayan. Salin 2019-2024 ni Sara. Ito ha, basta makita natin to, Sara Duterte. Malaman natin. Noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALNs, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po. Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Wow. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALNs, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5. Kita nyo ha, 2019 at 2024, walang nilagay sa salin. So, imposible mag-match dun sa BIR. Anong binayaran niya sa BIR kung nilagay niya sa salin, wala siyang pera? Eh di wala din siyang binayaran. Napaka-imposible naman sa BIR, may binayaran ka pero sa salin wala kang pera. Ano yung tanga lang? Ano yung tanga-tangahan lang? Sa BIR, bayad ka. Sa salin mo, wala kang pera. Parang Marcoleta lang. 112 million na gastos mo sa campaign, 2025 election, senatorial election. Tapos sasabihin mo pera mo galing. Tapos sasalin mo 50 million lang pera mo. Eh di dapat 150 yun. Bakit? Kasi may 100 million kang nagastos eh. Eh bakit nilagay mo sa salin 50 lang? Oh, kaya nga nakasuhan ng plunder si Marcoleta eh. Diba? Tama ba ako mga kababayan? Si Marcoleta, dineklara niya sa COMELEC, 112 million ang nagastos niya sa campaign, senatorial campaign niya noong 2025. Ang sinabi niya sa COMELEC, walang nag-donate, walang nagbigay, sariling pera ko ito. Tapos nilagay niya sa salin, 50 million lang pera niya. Nasaan yung 100? Di nabisto. Nung nabisto, kumanta. Binigay yan ni Dipensor. Sabi ni Dipensor, wag mo nang pangalanan, tanawin mo na lang ng utang na loob. Baka kasi masilip ng administrasyon ng negosyo, gipitin. Di human trafficking. Alam niyo, kung meron mang galit si Dipensor kay Marcoleta, kutusan niya si Marcoleta. Pera ko to. Walang nagbigay, walang nag-donate. 112 million gastos sa eleksyon. Sabi niya sa COMELEC. Pagdating sa salin, pera niya 50 million lang. Nasaan yung 100 million na ginastos niya? Di ba na booking? Kaya si Mike Dipensor, siya na nga daw tumulong na paakyatin yung magnanakaw. Yung magnanakaw na ligtas, yung tumulong magpaakyat. Yun yung nakasuhan. Ay, mga kababayan. Ano ba yan? Aray ko. Aray mo. Sabi nga ni Mike Dipensor, parang akyat bahay lang yan si Marcoleta eh. Tinulungan mong umakyat. Hindi nakasuhan. Kaming tumulong magpaakyat. Kami yung nakasuhan. Parang akyat bahay lang daw. Tang-inang yan. Ay, di ba? Marcoleta nga nakasuhan plunder eh. Sara pa kaya. Kaya isa lang masasabi ko, paputol ko daliri ko kung magtugma yung BIR record ni Sara. Diyan sa loob ng box na yan. Hindi talaga magtugma yan. Bakit? 2019, 2024, blanco. So paano magtugma sa BIR? Blanco, walang pera. Pero sa BIR may pera ka, pero hindi ka nagbayad. Ayan na nga. Aray mo. Bakit? Bakit ko nasabing may pera doon sa BIR? Kasi sa AMLAC meron eh.
Siyempre doon magbe-base ang BIR sa AMLAC. Kasi sa AMLAC 2019 hanggang 2024, milyon-milyon yung pumapasok. Pero hindi ka nagbayad sa BIR. Pero sa SALN ni Sara, ang dineclare niya, wala siyang pera. So paano magtugma ngayon yung box na yan sa tax ni Sara? Hindi talaga magtugma. Continue. Ayon sa prosekusyon, posibleng takot ang kampo ng bise na lumabas ang katotohanan kaugnay sa umano'y hindi niya maipaliwanag na yaman at hindi pagdedeklara ng tama ng Dati sabi ko pag nakauwi si Digong maggilit akong liig. O, di ba? Hindi nakauwi. Di walang gilit. Ngayon, paputol ko daliri ko kung tugma yan. Iba pa naman ako pag naghamon. Paputol ko daliri ko. Ito, kaliwa, ito. Paputol ko to. Pag magtugma yung tax ni Sara sa BIR box na yan, iba pa naman ako maghamon. Tignan ninyo, hindi tugma yan. Niwala kayo sa akin. bise sa kanyang SALN. May possibility ba na kaya may fear na open yung box is because baka madali rin siya sa tax evasion, hindi lang si VP, pati yung asawa niya si... Madadali talaga siya sa tax evasion law. Bakit? 2019 niya, 2024, blanco eh. Pero doon sa BIR niya, siyempre, sisingilin siya ng BIR noon kasi bakit? Sa AMLAC niya, kumpleto eh. May perang pumapasok eh. Man Scarpio. I can't blame anyone for having such an observation, no? But insofar as the prosecution is concerned, as mentioned by Congressman Zia, no, our focus is to use this evidence to prove the articles of impeachment. Ngayong araw, nagsumiti na ng tugon ng kampo ng bise pero tumanggi silang idetalye ang nilalaman nito. Una nang nanindigan ng defense team ni VP Sara na hindi na dapat isama pa ang mga lumang dokumento o yung bago ang 2022 kung kailan hindi pa impeachable official ang bise. Bakit hindi nyo ipapasali? Bakit hindi nyo ipapasali? Bakit hindi niya isama yung mga luma? Paano natin masundan yung metrics niyan? Di ba? Kung kayo, mag-imbestiga kayo ng kaso, putulin ninyo. Mag-iimbestiga ka ng kaso, sa tulay nahulog ang kriminal, sa tulay nahulog ang patay na binaril ng kriminal, puputulin mo, doon ka na sa tawid mag-imbestiga. So paano yung kinahulugan niya? Halimbawa, yung patay na binaril ng kriminal nahulog sa tulay, doon sa kabila. So, mag-imbestiga ka dito na sa kabilang tawid. Paano mo malalaman na doon nahulog? Bakit puputulin? Aba, kung puputulin yan, doon ka na mag-imbestiga sa tawid ng tulay, nahulog dito pa sa kabilang tulay, sa kabilang bakod, linis na, wala nang kaso. Bakit mag-iimbestiga ka pa? Pagtawid mo dito, wala naman dito yung patay na doon nahulog eh. Di ba? Ang daming palusot nitong kampo ni Sara. Ayun na lang amining magnanakaw siya. Pero pumalagyan na ang prosekusyon. Giit nila, kailangan may baseline o pagkukumparahan upang matukoy kung tama ang pagdedeklara ng bise sa kanyang SALN. Tama, bakit? Halimbawa, ito tulay. Halimbawa, ito yung kabila, dito yung tulay, ganyan. Binaril dito yung tao nahulog. Tapos doon ka mag-imbestiga sa tawid. Anong imbestigahan mo doon? Mabuti na lang kung may CCTV doon. Para makikita mo na habang binaril, ang CCTV nandito, andito yung binaril sa kabila. Kung putulin mo yung tulay, saan ka mag-imbestiga doon sa tawid? Walang kaso kasi dito nahulog eh. Ganun lang yun. Nangyari ang insidente sa tulay. Bakit ka mag-imbestiga sa tawid? Hindi ka mag-umpisa dito sa umpisa. Tanga lang. Alam nyo, minsan, kapag mga DDS, okay sa kanila yan. Sabi nga ni Trillanes, kahit nga pagbabarilin ni Sara yung tao sa harapan ng mga DDS, ang sigaw nila, Pilipinas, Duterte, praning. Kahit nga kukuot si Sara sa butas ng puwet niya, tapos isasangal niya sa mga bunganga ng mga DDS, sasabihin lang niya, wow, ang bango ng puwet mo, day, amoy jumalun. Ganun sila katanga. Di ba? Kahit nga si Sara yan, magbibilang ng bulbul sa harapan nila, sasabihin nila, wow, ang disente ni Inday. Ang galing. Kahit nga pagduduraan yan sila ni Sara diyan, ganyan. Sisigaw pa rin yan sila. Pilipinas, Duterte, pa rin. Diba? Ganun sila katanga na hypnotize. Ano kayang pinakain ni Sara dito sa mga supporter niya? Bakit hanggang ngayon bobo pa rin sila? Anong pinakain ni Sara sa inyo? Nakalanghap ba kayo ng utot ni Sara?
Kahit nga siguro si Sara dyan na sasaksakin sila isa-isa sa liig. Yung mga nagrarally dyan na supporter ni Sara, pag sasaksakin ni Sara isa-isa yan, peng, peng, peng. Sasabihin nila, Pilipinas, Duterte pa rin. Ganun pa rin yan sila. Mga buang yan eh, tanga-tanga yan eh. Kahit nga siguro pag black eyean ni Sara, isa-isa yung mata nila, putang ina mo, putang ina ka, putang ina you, who you are. Sasabihin pa rin nila, Pilipinas, Duterte, Prading, ganun rin sila. Biruin mo, kami ay apoy na hindi mapatay. Ganyan kabuang yung mga DDS. Di ba? Hindi pa rin ba niyo na-gets yan, mga DDS? Kung wala kang tinatago, ipakalkal mo. Kung may tinatago ka, maghanda ka ng 16 na abogado. Ganun lang naman yun eh. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, maraming gawing paraan. Diba? Nasa kanta yan eh. Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, maraming gawin paraan. Simple. Alam nyo, matagal naman sanang natatapos yan eh. Kung hindi sana idinaan sa kwentong chichirya, di ba? Hindi dinaan sa 16 na abogado. Kung walang kasalanan, ipakalkal mo. Kung may kasalanan, di archive mo. Di ba? Sabi nga ni Ted Pailon, alam nyo, sa totoo lang, kung itong mga nag-akusa kay Sara na magnanakaw siya, pag binuksan yan ngayon at mapatunayan ni Sarang wala siyang ninakaw, automatic ngayon palang presidente na siya. Totoo yan. Kung mapatunayan yan na si Sara walang kasalanan, putang ina, kahit ngayon, isisigaw ko talaga, Sara is my president. Kahit hindi marunong mag-English. Basta makita ko lang na malinis siya. At mali lahat ang binintang sa kanya. Pero ang problema, 16 abogado eh. Alam nyo, ganito yan mga kababayan. Ganito yan ha. Bigyan ko kayo ng basic arithmetic. Kapag ang isang hukbo, hindi po nagbe-base sa dami ng hukbo yan. Sa dami ng miyembro ng hukbo. Para sabihin malakas ka. Nakita nyo naman si Gulayat at si David. Kalaki-laki ni David. Di ba? Kalaki-laki ni Gulayat. Tinirador ni David. Natamaan sa patay. Di ba? Hindi nagbe-base sa daming abogado yan. Kita nyo naman yung Battle of Yultong. History tayo. Battle of Yultong. Ilang batalyong sundalong Chinese ang nakalaban ng Korean at Filipino soldier? Ubos. Anong sabi ni MacArthur? Give me 10,000 Filipino troops and I conquer the world. Di ba? Kita nyo yan? Hindi nyo pa rin ba na-gets mga DDS? Maghanap ka ng bahay ng langgam, kaliliit. Pag nakagat ka, di ba masakit? Diba? Si MacArthur na nagsabi, give me 10,000 Filipino soldiers and I conquer the world. Diba? Ganun yan. Hindi mo kailangan maghanda ng 16 na abogado kung alam mo sa sariling wala kang kasalanan. Kung ako, malinis ang konsensya ko, kalkalin nyo. Pag nakita ninyong may mali ako, depreso. Pag wala kayong nakita na wala akong mali dyan, di kasuhan ko kayo sa isa. Tapos ang usapan. Kaya nga lang, mahirap eh. Kasi ultimo mga vlogger niya, hindi nga siya alam paano Sa totoo lang madaling salita, ang hirap ipagtanggol ni Sara. Ang dami niyang sikreto. Ang hirap ipagtanggol ni Sara. Sa totoo lang, ang dami niyang sikreto na siya lang nakakaalam. Ultimo nga abogado niya, hindi alam gawin eh. Kita niyo, ultimo mga vlogger yan, nalilito nga, ano bang sabihin natin dito? Si Sara ba talaga may ninakaw? Wala. Hindi alam. Mahirap ipagtanggol ang isang tao na maraming sikreto. Paano mo ipagtanggol na ikaw nga mismo hindi mo alam kung paano?
'Di ba? So yun lang po yun, mga kababayan, no? Maraming salamat po, no, sa inyong lahat.